Iwasan ang mga red flags kung kayo ay ini-interview ng Bureau of Immigration Officer. Meron na pong tinatawag na primary inspection. So lahat po ng Pilipinong lalabas ng Pilipinas, whether kayo po ay turista or manggagawa, meron na pong tinatawag na inspection at tatanungin ang dahilan ng iyong pagbiyahe or purpose of travel. Sa mga Pilipino na gustong mag-tour at sa mga manggagawa, meron pong guidelines tungkol sa formalities o sa mga international bound passengers. At ito ay mga pasaherong lalabas ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa website ng Bureau of Immigration. Ididiscuss ko po ang pinaka-importanting guidelines tungkol sa mga Pilipinong turista. Merong tinatawag na primary inspection. Unang-una, dapat meron po kayong valid Philippine passport. Pangalawa, kung ang inyong bansa ay kailangan ng visa, dapat meron din po kayong visa. Pangatlo, dapat meron din po kayong return ticket. Meron din pong tinatawag na secondary inspection. Sa secondary inspection, titignan po ang inyong age or edad. Pangalawa, titignan din po ang inyong educational attainment. Pangatlo, at ang pinaka-importante ay ang financial capacity to travel. Kung wala po kayong kakayahang makapag-travel financially, dapat makapag-produce po kayo ng authenticated affidavit of support. Galing po ito sa inyong kamag-anak or pamilya sa ibang bansa. Either authenticated ng Philippine Embassy or ang affidavit of support ay apostilled sa ibang bansa. Kailangan din pong makapag-produce ng supporting documents. Pwede rin po kayong hingan ng affidavit of undertaking or guarantee. May mga instances na kayo ay dadaan sa automatic second inspection. Ito po ay mga travelers na walang financial capacity at sila ay sasamahan ng isang foreigner na hindi kamag-anak. Pangalawa, kung kayo ay isang menor de edad na magbabiyahe mag-isa or hindi kayo sinasamahan ng inyong magulang or legal guardian at wala kayong travel clearance na galing sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Pangatlo, kung kayo ay repatriated irregular worker na walang clearance sa IACAT. Ang IACAT ay Interagency Council Against Trafficking. Meron din pong automatic second inspection sa mga partners at asawa ng foreign nationals na lalabas ng Pilipinas or imimit ang kanilang fiancé na walang CFO guidance at counseling certificate. At kadalasan po, meron ding secondary second inspection sa mga pasahero na lalabas ng Pilipinas papuntang bansa na may deployment ban. At ang pinakahuli ay mga pasahero na nagstay abroad mahigit 1 taon during a previous departure from the country as a tourist at lalabas pa ulit sa pangalawang pagkakataon. Mahigpit po ang Bureau of Immigration sa mga babae at minor de edad na babiyahe palabas ng Pilipinas. May mga bagong panuntunan na sa mga Pilipinong turista. Ano po ang dapat gawin para ma-prevent ang offloading? Kung kayo po ay babiyahe palabas ng Pilipinas at kayo ay isang turista, depende po kung kayo ay may sponsor or wala. Ang mga requirements po ay nag-iiba. Kung meron po kayong sponsor, kailangang alamin ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa inyong sponsor. Base po sa implementing rules na ipinalabas ng Interagency Against Trafficking, may mga update po ito sa mga turistang Pilipino at sa mga manggagawa na palabas ng Pilipinas. Unang-una, kailangan nyo po ng passport. Kailangan po valid po ang passport at least 6 months or 6 na buwan. Pangalawa, kailangan nyo po ng visa kung required ng bansa na inyong pupuntahan. Pangatlo, meron po dapat kayong boarding pass at pang-apat ay confirmed return ticket or round-trip ticket. Kung kayo ay babiyahe
bilang isang turista? Ano po ang requirements kung kayo ay walang sponsor or kung kailangan nyo pong mag-provide ng financial documents or financial capacity to travel para po kayo ay makabiyahe sa ibang bansa? Sa mga Pilipinong turista na may self-funded travel, may mga requirements po ito. Ibig sabihin wala po kayong sponsor at kaya nyong sustentuhan ang inyong pagbisita sa ibang bansa. Unang-una, dapat meron po kayong confirmed return travel ticket. Pangalawa, meron dapat kayong proof of hotel accommodation. Pangatlo, dapat meron kayong financial capacity or ang source ng income ninyo ay dapat consistent sa purpose ng inyong pagbiyahe sa ibang bansa. At pang-apat, proof of employment or equivalent na mga dokumento. Sa mga turistang Pilipino na merong sponsored travels, iba-iba pong klase ang mag-i-sponsor sa inyo, iba-iba rin po ang mga requirements. So, kung may sponsor po kayong kamag-anak or foreigner or hindi po kamag-anak or malayong kamag-anak or isang juridical entity or isang kumpanya, iba-iba po ang mga requirements. Ang unang classification ng sponsored travels ay mga kamag-anak within the first degree. Ito po ay either magulang, asawa, or anak. So ano po ang mga requirements? Unang-una, PSA birth certificate or marriage certificate sa mga may asawa. Pangalawa, confirmed return ticket. At sa mga sponsor, kailangan po meron kayong valid passport at dapat meron kayong permit, work permit, or residency sa ibang bansa. So, yun po ang mga requirements. Pangalawang klase ng sponsored travels, relative within 4th degree of consanguinity. So, mas marami po kayong kamag-anak. Halimbawa, pinsan, tito or tita, lolo, lola, mga pamangkin, yun po ay halimbawa. Ano po ang mga requirements? Original na affidavit of support or guarantee. Notarized po dapat ito ng Philippine Consulate abroad or apostilled documents. May mga requirements po ito. Pangalawa, confirmed return ticket. At pangatlo, original birth certificate or PSA birth certificate or marriage certificate. Sa mga babiyahe na may local sponsor or sponsor na nasa Pilipinas, notarized affidavit. Pangalawa, proof of relationship sa sponsor. At pangatlo, confirmed return ticket na kapareho din ng sa sponsor. Kung ang sponsor naman po ay hindi kamag-anak or isang kumpanya or juridical entity, ito po ang mga requirements. Original affidavit of support or guarantee, dapat po notarized po ng Philippine Embassy or apostilled po ito kung locally notarized. Proof of relationship, confirmed return ticket at registration papers kung ito ay isang juridical entity or isang kumpanya. Kayo ay merong experience na na-offload sa Pilipinas, pwede pong pakishare ang inyong experience sa comment section below. Salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Don't forget to like and subscribe at I hope everyone is staying safe and have a great day. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel.